Hello guys! Welcome to my channel. Pag-uusapan natin ngayon ang patungkol sa ang mga pinagpala or pinagpala. Yun ang ating pag-uusapan. Ano ang ibig sabihin ng pinagpala? Bless? Maraming ibig sabihin ng pinagpala. Pinagpala ka sa ganito, pinagpala ka sa ganyan, pinagpala ka sa kung anong meron ka. Yun ang ibig sabihin ng karamihan ng pinagpala. Sa Bible guys, merong isang pinagpala. Ito ay si Mary. Di ba sabi nga sa Bible, pinagpala ka sa babaeng lahat. Di ba sabi doon? Bakit pinagpala si Mary? At sa lahat ng babae, siya ang pinagpala. Sabi kasi doon, in spite of virginity ni Mary, nagkaroon siya sa kanyang womb ng isisilang. So, virgin siya, tapos nalagyan siya ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Now, any without anumang ginawa sa kanya, yung kanyang boyfriend pa that time. At ito nga yung sanggol na yun, si Jesus. O, diba? Inilagay siya ng amang Diyos sa sinapupunan ni Mary para ipanganak si Jesus Christ. Dahil may purpose. So, hindi natin pag-uusapan ng purpose. Ang pag-uusapan natin ngayon, ang salitang pinagpala. Oo. Si Virgin Mary, sa lahat ng babae, siya ang pinagpala. Sa panahon natin ngayon, ano ang pinagpala? Ganito kasi yun guys. At paano ka pagpapalain? Diba? At sino ang magpapala sa iyo? Diba merong tarong? Sino ang pagpapalain at sino ang makikinabang sa pagpapalang yon? So ganito yon. Sabi ng Matthew 5:5 o verse 5, pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. O diba? Kumbaga, hindi lang si Mary ang pinagpala, kundi lahat ng taong mapagpakumbaba. So kung mapagpakumbaba ay pagpapalain pala, bakit hindi tayo magpakumbaba? Kasi sabi nga dito sa Matthew 5, verse 5, mamanahin niya ang daigdig. Diba? Kumbaga, mamanahin mo ang daigdig kapag ikaw ay mapagpakumbaba. Bakit ganon? Bakit daigdig? Kasi ganito yon mga friends. Kapag ikaw ay mapagpakumbaba, kahit na sa kabila ng panglalait ng ibang tao sa iyo, still hindi ka nagre-react. Kasi nga, gusto mong, ayaw mo ng gulo, di ba? Kasi may mga iba kasi mga langka, kapag ka nilalait-lait, syempre tao lang ako eh. Gaganti, may possibility na gaganti siya. Kasi likas sa tao ang maghiganti. Likas sa tao ang masaling lang ng konti, nagre-react ka agad. Diba? Makabasa nga lang ng comment na hindi sang-ayon sa kanyang panlasa, nagre-react siya, nagre-reply siya kaagad doon sa comment section. Kasi ganun ang nature ng tao. Ang nature ng tao ay makasalanan talaga. Oo. At wala namang taong hindi nagkasala. Lahat makasalanan. Sabi nga ng Bible walang matuwid. Wala. Kahit isa. Sabing gano'n. Isa lang ang matuwid. Yung si Jesus. Yung inilagay sa womb ni Mary. Siya lang ang matuwid. O, diba? Kaya ang pinaka
bigay ng Panginoon dito, salita niya, ang mapagpakumbaba ay kanyang pagpapalain at mamanahin niya ang daigdig. Paano niya mamanahin ang daigdig? O, diba? Kasi ganito yun, mga friends. Kapag ikaw ay mapagpakumbaba at hindi ka basta-basta nagre-react sa mga bagay-bagay na nangyayari sa lipunan, kahit anong paninira sa iyo ng kapwa mo, hindi ka nagre-react. Isa yun sa form ng humility o humbleness. O, diba? Kaya kapag ikaw ay mapagpakumbaba, itataas ng Panginoon yun. Kasi sabi ng Bible, ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Ang nagpapakataas ay kanyang ibababa. Ibabagsak, lagapak yun kapag ang Panginoon ang nagbaba sa iyo. Kasi marami kasi mga tao ngayon, mga laga, excuse me, ang masyadong binubuhat ang sarili nilang bangko. Hindi nila hinahayaan na sila na lang o buhatin ng iba. Ang ginagawa ng tao, binubuhat niya ang sarili niyang upuan. Nakapagbigay ka lang ng konti sa iba, isinisiwalat na. Nakapagbigay ka lang ng kung ano sa iba, ipinupost na sa social media. Ito ang binigay ko, ito ang binigay ko. Hindi natin tinatamaan dito yung mga charity vlogger kasi ako naman, wala akong masabi sa mga yan dahil kung wala naman talaga yung kanilang mga views, wala silang pera para itulong din nila sa nangangailangan. Ang ibig ko lang sabihin, hindi ka naman vlogger eh. Diba? Hindi ka naman charity vlogger na ano man ang maitulong mo sa kapwa mo, pinopost mo na kaagad sa social media mo. Tapos aantayin mo yung komento doon. Kasi gusto mo pinupuri ka. O diba? Nawala doon yung pagpapakumbaba. Nawala siya doon sa sistema yun. Kasi ikaw mismo ang nagtataas na sa iyong sarili. Isa pa, sabi dito mga palangga, pinagpala ang mga may matitinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. O ito pa, pinagpala ang mga tao may matinding hangarin sa pagsunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Pinagpala yung, alam mo yon, yung gusto niya makasunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit na niyayaw-yawan na siya na nakapaligid sa kanya, pero siya nandun pa rin ang kanyang pagsunod. Gusto niya makasunod sa kalooban ng Panginoon, gusto niya makasunod sa katwiran ng Diyos. O diba? Yun ang isa sa mga pinagpapala ng Panginoon. Kasi hindi pa nasasabi ng ating mga bibig o hindi pa nakikita ng ating mga mata, alam na ng Panginoon yan. Ang desire mo na makasunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Alam ng Panginoong Diyos ang desire ng puso natin. Alam ng Panginoong Diyos kung ano rin ang mga pangangailangan natin. So sa ating pagsunod sa Panginoon, isa na yung malaking pagpapala. Kaya nga, pinagpala niya at patuloy na pagpapalain. Sino yung magpala? Di ba ang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Dahil sa pagsunod natin, sa kababaang loob natin na makasunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, pagpapalain tayo ng Panginoon at mamanahin natin ang kaharian ng Diyos. Kung tayo ay kukunin na ng Panginoong Diyos sa darating na mga panahon. O diba? Maliwanag na hindi lang si Mary ang pinagpapala, maging sa kapanahon na natin, tayo ay pagpapalain kapag tayo lang ay magpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. So yun lang, sana nakatulong ano ang pagpapala na galing sa Panginoong Diyos. Bye-bye! God bless!